Buklatin po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Matthew. Amen. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Mga guys po, dito may mga juniors natin doon at they have their own class. Okay, Matthew chapter 25, verse 14 down to verse 29. Okay? Matthew chapter 25, verse 14 down to verse 29. Nandiyan na kayo, say amen. Amen. So in verse 14, ang sabi ng Bible dito, for the kingdom of God is as a man traveling into a far country who called his own servants. Amen? I want you to take that note. Who called his own servants and delivered unto them his goods. Tayo po muna yung pray. Let's pray. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. And thank you for the time na bigay mo sa amin. Help us, Lord, sa aming pag-aaral. Bigyan niyo kami ng karunungan. Maunawaan namin ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Salamat po sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Do not take your sin. Amen. Okay. Now, this is the story of the stewardship of talents. Okay? Ng Panginoon ay nagkwento ng isang parabola. Okay? O parable. Pag sinabi natin parable, ay ito po ay earthly story from the Lord Jesus Christ, but it has a heavenly meaning. Amen, mga kapatid? Lahat naman po ng parable ng Panginoon na tinuturo niya sa Biblia ay isa lang po yung tinuturo ng Panginoon. Usually, ay tinuturo niya ito yung kanyang pagbabalik. Tama? Na sa kanyang pagbabalik, masumpungan tayo. Sa kanyang pagbabalik, masumpungan ang bawat man ng palataya. So, katulad ng awit, may the Lord find us faithful. So, the title of our message this morning, find us faithful. Amen? Of course, gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak ay masumpungan tayong matapat. Dito, yung kwento rito, ang Panginoon ng isang master ay umalis siya sa isang malayong lugar. Amen? At hindi sinabi exactly kung saang lugar yon. Tama? Pero sabi, a far country. And then tinawag niya yung kanyang, sabi diyan, who called his what? Own servants. Hindi sinabing who called his servants or anuman po, pero sabi ng Bible diyan, his own servant. And I want you to understand that if you are a child of God, you are His own servant. Tama? Pinagkatiwala ng Diyos o ng amo ito sa kanyang mga sariling alipin, sa kanyang mga pagmamayaring alipin o alagad, at sa kanyang pagkakatiwala. Sabi ng Bible diyan, verse 15, yung isa ay binigyan niya ng 5 talent, yung isa binigyan niya ng 2 talent, at yung isa ay binigyan niya ng 1 talent. Now, hindi nagkakamali ang Diyos sa pagbibigay. Amen po ba mga kapatid? Hindi nagko-compare ang Panginoon, and there is no favoritism nung ang Diyos ay nagbigay siya. Ikaw kasi masyado kang magaling, 5 talent sa'yo. Ikaw masyado kang kontinan yung kagalingan mo, sige, eto, 2 talent lang iiwan ko sa'yo. Ikaw kasi ay, sige, 1 lang. No. Ang sabi ng Bible dyan, kung babasahin natin, and unto one he gave 5 talents, to another 2 talents, and to another 1 talent. Ano sabi doon? To every man according to his what? Several ability. Amen mga kapatid? Na sila'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng 5, ng 2, ng 1. Hindi dahil may comparison, hindi dahil mayroong favoritism, but according to their several ability. Ayon sa kanilang kapasidad. Ayon po sa kanilang kakayanan. Amen? And gusto ko maintindihan natin, maybe the Lord will give us a talent, or maybe will give us anything na pwede natin ipagamit sa Kanya o pinagkatiwala sa Kanya, marahil malaki, marahil maliit. Gusto ko maintindihan natin according to our ability.
Tama mga kapatid? Ano sabi ng Bible dyan? As we continue, and straightway took his journey. And pagkatapos lang ipagkatiwala yung mga bagay-bagay nito sa kanila, ay umalis siya. And then in verse 16, ang sabi ng Bible then that he had received the 5 talents, went and traded with the same, and made them other 5 talents. Yung 5, umalis. Amen? Tinalakal niya. Pinadami niya. Tama? At kumita ng panibagong 5. Yung 5, naging 10. And verse 17, likewise that he had received 2, he also gained what? Other 2. Yung 2 na pinagkatiwalaan ng 2 ay ginamit niya at kumita ng 2. Naging 4. Sabi ng Bible, but that he had received 1, went and dig in the earth and hid his Lord's money. Yung isa, ang sabi, binuo niya sa lupa. Hindi niya ginamit. Amen mga kapatid? And in verse 19, 20, 21, and 24 mga kapatid, ang sabi ng Bible dyan, after a long time, the Lord of those servants cometh and recommed with them. Bumalik yung kanilang Lord, yung kanilang amo, at hinanap yung kanyang mga pinagbilinan, yung kanyang mga pinagkatiwalaan na 5, 2, at 1. At sabi ng Bible in verse 20, and so that he had received 5 talents, came and brought other 5 talents. Amen? Ang sabi saying, Lord, thou delivers unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Amen? Yung isang nagbibinigyan po ng 5 talent, masaya siya. Sumasalubog sa kanyang amo, sumasalubog sa kanyang master. Masaya siyang ibalita. Nasabi niya, Lord, yung 5 binigay mo sa akin, eto po, 10 na. Amen mga kapatid? And then in verse 21, sabi ng Lord na yun sa kanya, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Sabi ng Lord na yun, well done. Ikaw isang mabuting alipin. Napagkatiwalaan ka sa kakaunti, mapagkakatiwalaan ka sa maraming bagay. In verse 22, he also that he had received 2 talents came and said, Lord, thou delivers unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Same way, yung pinagkatiwala ng 2, hindi siya nagmukmok, bakit 2 lang, kundi masaya siya na yung 2 naging 4. And same your response with the Lord, na sabi ng Bible in verse 23, well done, good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of my Lord. Could you see that? Na yung 5, pinagkatiwalaan ng 5 ay naging 10. Yung 2, pinagkatiwalaan ng 2, then kumita, naging 2 pa, naging 4. But the response of the Lord, wala akong pagkakaiba. Kung ano sinabi niya doon sa pinagkatiwalaan ng 5, ganun din yung sinabi doon sa pinagkatiwalaan ng 2. Na kayo ay napagkatiwalaan sa kakaunting bagay, pagkakatiwalaan kayo sa maraming bagay. Amen mga kapatid? So parehas na mga kapatid. Kaya sabi ng Bible dyan, in verse 24, then he which had received the 1 came and said, Lord, I know thee that thou art an hard man. Sabi niya pa, Lord, alam ko ay ikaw ay isang taong maraming ginagawa. Sabi niya, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not thrown. Sabi niya, and I was afraid, natakot ako, Panginoon. Ginawa ko, and I went, and hid thy talent in the earth, to there thou hast that is thine. Tinago ko yung isa. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? His Lord and said unto him, thou wicked and slothful servant. Amen. Ikaw na masama at tamad na alipin. Thou knowest that I reap where I sow not, and gather there where I have not strewn. Amen mga kapatid. Now, gusto kong maintindihan this morning, mga kapatid, find us faithful. That all of us, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga bagay-bagay. Amen? And I do not know, sa area ng buhay natin, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. And whether marahil malaki man yan, whether marahil konti lang yan, whether marahil maliit man yan, pero kung yan ay magiging matapat tayo sa Panginoon,
Pare-pares na sasabihin ng Diyos sa atin. Well done, the good and faithful servant. Amen? Nasabi ng Bible dyan, mga kapatid, in verse 14, gusto kong kunin na sabihin, who called his own servant. Amen? Alam nyo, hindi pagkakatiwalaan ng Diyos yung kanyang mga hindi mga anak. Kung sino pagkakatiwalaan ng Diyos, yung kung kanyang mga anak. Amen? At ini-expect ng Diyos na yung kanyang mga anak ay masusumpungan niya nagtatapat. Amen? Number one. Okay, saan tayo masusumpungan dapat ng Panginoon? Una, faithfulness. Katapatan. Tama? Kaya nga sila pinagkatiwalaan, hindi para hindi nila gamitin. Kaya sila pinagkatiwalaan, hindi para wala silang gagawin. But their Lord is expecting sa kanyang pagbalik. Tama mga kapatid? Sila po ay mapagkakatiwalaan. Tama? Kaya sabi ng Bible dyan, and delivered unto them his goods, and unto one he gave 5 talents, another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway to his journey out. Alam nyo, kung maintindihin yung story, hindi naman inutos ng Panginoon nila, sige, paramihin mo yan. Tama? Hindi naman inutos ng Panginoon nila, sige, ikaw 5, meron mo kayo magbaga, o ikaw 5, paramihin mo yan, para magbalik ko 10 na yan. O ikaw 2, binigyan 2, paramihin mo yan, para magbalik ko 10, dan 4 na yan, ha? O ikaw 1, alam ko 1 na lang yung gagawin mo, itago mo pa yan. Meron bang gano'n? Wala. But their servants, mga kapatid, ayaw nila na sa kanyang pagbalik ng master nila, wala silang gagawin sa 5. Ano kaya gagawin ko sa 5 na to? Hindi ko na lamang ba yung amo ko at pagbalik niya, tatanungin, nasa yung 5? Sige, Panginoon, ito 5. Tama? Pero habang wala yung master nila, habang wala yung amo nila, nag-iisip sila, ano yung gagawin ng isa doon sa 5? Anong gagawin ng isa doon sa 2? Anong gagawin ng isa doon sa 1? Kaya yung 5 nag-isip. Kaya sabi niya, gagawin ko itong 10. Gagawa ko ng paraan, pararamihin ko. At yung 2, ganoon din, pararamihin ko ito. Nagkaroon sila ng initiate na paramihin, palaki kung meron sa kanila. Kaya nga nung dumating yung Lord nila, they were so excited na ibalita na Lord, Master, ito yung 5, 10 na. Ito yung 2, 4 na. Kaya nung sabi ng mga sasala, well done, thou good and faithful servant. Amen? Na kayo na pagkatiwalaan mo sa maliit, pagkakatiwalaan kayo sa maliit. Hindi naman sila kinuman, okay, paramihin nyo yan. Pero sila nag-initiate. Paramihin ko ito, wala yung master ko. Tama mga kapatid? So napakalaga na gusto makikita natin na tayo po pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen? At sa kanyang pagkakatiwala sa atin, unang bagay na gusto niya maunawaan natin ay masumpungan tayo na kanyang sariling alipin, sariling mga anak namin po na maging matapat sa Panginoon. Amen? Makikita po natin the importance of faithfulness, yung kahalagahan ng katapatan. Bakit mahalaga po yung katapatan, mga kapatid? Bakit napakahalaga ng katapatan? Bakit always in our church, lagi tayo marinig dito, mga pastor, mga pastor lagi nangangaral, na lagi, members, kapatid, magtapat. Bakit? Kasi po, mahalaga ang katapatan sa Panginoon. Amen. At hindi lang po mahalaga yung katapatan sa Diyos, mga kapatid, kundi nakakalungkot kung bakit lagi nag-remind sa atin about faithfulness because so many times in our life, we are not faithful to God. Amen. Amen. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin, hindi tayo matapat sa Panginoon. Tama? Now, I just want to make clear, hindi ibig sabihin na sa church ka, matapat ka. Pag pinag-usapan ng katapatan, even outside the church, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa school ka, kahit nasa bahay ka, kailangan makita at maunawaan mo na maging matapat ka. Tama po ba mga kapatid? Amen? It doesn't mean that we are in the church, we are faithful. Tama? Yes, we can say that yes, we are present physically, but maybe mentally we're absent. But maybe spiritually we're absent.
Tama? Outwardly, we're present. Nakabihis tayo pag church. Mahawit tayo sa Panginoon. Nag-involve tayo sa mga bagay ng Panginoon. But inwardly, we're backslider. Inwardly, malayo tayo sa Panginoon at hindi tayo faithful. Kaya tawag natin doon para bang ginagawa lang naman natin yun sapagkat minsan wala tayong choice. Kaya naman minsan kasi, para bang, kasi responsibilidad lang natin. Tayo lang yung nakaatang, tayo lang naka-schedule, kaya kailangan natin gawin. Sometimes baka napipilitan lang tayo kung bakit kailangan natin gawin ang isang bagay. Tama ko ba? The importance of faithfulness. Kaya lagi tayo nakakapakinig, mga kapatid. Be faithful, be faithful. The importance of faithfulness. Kasi yun yung gusto ng Diyos na sa kanyang pagbalik, masumpungan kang matapat. Amen? Ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 20 verse 6, mga kapatid, most men proclaim their own goodness, but a faithful man. Okay? Marami magsasabi, magaling ako, marami akong nagagawa. They proclaim their own goodness. But God is not after kung kakayanan ng tao. Ang sabi, but a faithful man who can find. Tama? Kung bakit napakalaga ng katapatan, mga kapatid, it is because marami na pong hindi nagtatapat. Tama, mga kapatid? Marami nang hindi nagtatapat. A faithful man who can find. Ang hirap masumpungan ng mga taong tapat. Amen po ba? And that is what exactly nangyari po dito, mga kapatid. Amen? Find us faithful. Tama? Masumpungan tayo ng Diyos na matapat. Not only the importance of faithfulness, but also, listen to this, the investment of faithfulness. You know what? Kung bakit tayo nagtatapat sa Panginoon, gusto ko maunawa natin ito. Minsan, ito ay investment din natin. Tama, mga kapatid? Ito ay investment natin. Kaya tayo, bilang mga magulang, hindi tayo nagsasawang pangaralan ng mga anak natin. Anak, magtapat ka sa Panginoon. Anak, magsimba ka. Anak, maglingkod ka. Anak, linggo ngayon, magsimba ka sa Panginoon. Tama? Yes. Gusto maunawaan natin, mga magulang, kahit yung mga anak natin, naririndi na sa atin, huwag tayong tinigil pangaralan sila. Huwag natin yung hito na magsabihin sa kanila na mahalaga yung katapatan sa Panginoon. Alam niyo bakit? Paano kung namatay kayo? Ha? Paano kung mamatay tayo, mga magulang? At yung mga anak natin, hindi natin naturuan magtapat sa Panginoon. Kanino natin iiwan yung mga yan? Naalam mo naman yung kapatid mo hindi nagsisimba. Naalam mo naman yung kamag-anak mo, basagwero. Alam mo, mga mahal mo sa buhay na kamag-anak na hindi naman Kristyano, sugalero. Dasinggero. Tama, mga kapatid, yung mga anak natin, iiwan ba natin sa kanila? Iwan ba natin yung mga apo natin sa mga pamilya natin maiwanan na hindi naman Kristyano? Anong nangyayari yung buhay natin sa kanila? Tama, mga kapatid? Kaya itong gusto maunawa natin, bakit investment? Ang katapatan po ay investment natin. Turuan natin sila na makita sa buhay natin, napakalaga ng pagiging matapat sa Panginoon para kahit mawalan tayo dito sa mundo, magpatuloy sila sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Yung isipin mo, paano ba pag namatay ako? Yung anak, yung kapatid ko, hindi naman Kristyano. Pagkakatiwala mo din yung anak kong hindi Kristyano? Na yung Kristiyang kapatid mo, hindi naman nagsisimba, expect mo yung anak mo magsisimba ba? Aba, hindi na. Tama na naman yung mga kapatid. Kaya nga ito, bakit kailangan natin maging matapat? Kasi we are investing sa buhay nila. Kaya kahit mahirap para sa kanila, kahit nahihirapan tayo mangaral, nahihirapan tayo mag-push sa kanila, sige lang! Huwag kayong magsasawa. Investment natin dito sa kanila. Tama? Did you get my point, mga kapatid? Amen? Tama? Kasi, kung hindi natin sila tuturuan magtapat, mamatay tayo. Kita mo yung buhay ng kapatid mo, kita mo yung buhay ng kamag-anak mo, hindi naman nagsisimba. Kasalanan ng ginagawa, lasing dito, lasing doon. Yung mga anak ko, saan ka pupunta? Iwan mo ba yung sa kapitbahay? O
O kapitbahay ha, pagkakatiwala mo ng mga anak mo. Eh di ba pag namatay tayo, kanino yung pagkakatiwala yung mga anak nyo? Eh di sa pamilya nyo. Kamag-anak nyo, ang problema, hindi sila Kristyano. Ang problema, gumagawa ng hindi maganda sa Panginoon, di ba? Lasinggero, sugalera, ano pa? Ha? Tingnan ninyo, yung mga anak nyo magpapatuloy pa sa Panginoon. Hindi my boy. Kaya nga ang buhay dito, hindi lang puro sa sarili natin. Ang buhay dito, mga kapatid, it is a matter of investment in our family. Amen? Na kahit mahinay, tayo nga mismo nahihirapan, pero kailangan natin magpatuloy. Tayo mismo kailangan, kahit may mga problema, may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, huwag tayong titigil. Because we are preparing and we are, mga kapatid, investing to their lives. Tama? Not only the importance of faithfulness, but also the investment of faithfulness. Nag-invest ka, mga kapatid. Amen po ba? Upang sa ganon, yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, makita nila na sa buhay natin, yung katapatan. Sabi ng Bible, mga kapatid, in Hebrews chapter 10, verse 25, di ba? Sabi ng Bible doon, mga kapatid, pagpabayaan ang araw ng pagkakatipon. Amen? Tingin nyo ba yung mga mahal natin sa buhay, tuturo yan sa kanila? Yung mga kamag-anak natin ng mga unbeliever, tuturo sa kanila yung kahalagaan ng pagsisimba? Hindi po. Sino magtuturo niyan? Tayo! Amen, mga kapatid? Yan yung lagi yung sisisik natin sa kanila. Yan lagi yung ituturo natin sa kanila. Na mahalaga. Mga kapatid, ang investment natin sa kanila. Amen? Not only to invest them, hindi lang yung investment, mga kapatid, na silang turuan magsimba. Yung investment na tayo, turuan natin na silang makatutuloy sila magbalik sa Panginoon. Ano sabi ng Bible, Malaki chapter 3, verse 10, mga kapatid, amen? Ano sabi doon? Bring you all the tithes, amen? Ibig sabihin, kailangan sila tinuturuan para matuto sila magbigay sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Huwag lang natin silang turuan maging mayaman, huwag lang natin silang turuan makamtan ng mga bagay-bagay dito sa mundo. But kasama po doon yung pagtuturo, hindi lang yung kahalagaan ng pagsisimba, kundi kahalagaan ng pagbibigay. Sabi po ng talata sa Biblia, kakamtan man ng tao ang yaman ng buong mundo, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Meron pa po. Amen? Kakamtan man ng tao ang yaman ng buong mundo kung hindi naman siya masaya. Tama po ba, mga kapatid? So the investment of faithfulness. Amen? And not only the investment of faithfulness, but also, makikita natin, mga kapatid, below the faithfulness, but also the income of faithfulness. The income of faithfulness. Now, I'm not talking about prosperity gospel. I'm not talking about, mga kapatid, na para bang sa trabaho, di ba? Merong income, no. But the word income means the blessing of faithfulness. That when you faithful to the Lord, then the Lord will bless you. Tama? Abay, wala pong matapat na hindi pinagpala ng Diyos. Tama, mga kapatid? And always remember this, when it comes to blessing, mga kapatid, about those faithful person, it's not always about material things. It is not always about financial things. Amen? Alam niyo yung blessing, mga kapatid, sa mga matatapat? Yun yung mga bagay na meron silang nare-realize sa buhay nila. Tama? Amen po ba, mga kapatid? Para may mga campers natin, di ba? We send them to Binyan or camp. Investment yun sa kanila. Ano ba kinabang natin sa mga young people na yan? Tama? Pero yung uwi silang may matutunan, yun yung uwi sinasabi ko. Amen. Tama? Ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 10 and verse 22. Proverbs chapter 10 and verse 22. Okay, Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 10 verse 22.
Okay, sabi ng Bible dito, mga kapatid, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Amen? Ano sabi diyan? Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapagana. Tama? O nagpapasagana. Amen, mga kapatid? Kaya tignan niyo, mga kapatid, pag pinag-usapan ng katapatan ng Diyos, hindi natin kayang masukan. Tama? Sabi doon, the blessing of the Lord, it maketh rich. Hindi lang ito yung sasabihin ka, payayamanin ka. Hindi po ito yung payayamanin ka sa pera. Ito yung payayamanin ka sa buhay Kristiyano mo. Tama? Na habang ikaw ay nagtatapat, lalo mong nakikita ang Diyos. Habang ikaw ay nagtatapat, lalo mong naunawaan ang kabutihan ng Diyos. Habang ikaw lalo nagtatapat, lalo mong naunawaan yung kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Tama? Na kahit wala kang pera, nandun yung biyaya ng Diyos. Na kahit may mga pinagdadaanan ka, nandun yung mga pangako ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Bible dito. Amen, mga kapatid? The income of faithfulness. Amen? Of course, hindi lang tayo magtatapat kasi sa mga pagpapala. Magtatapat tayo kasi sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Tama? We will become faithful to the Lord not because of the blessing but because of the blesser. Amen? Kaya yung mga taong nagtatapat lang dahil sa pagpapala, nasusubok yan mga kapatid. Amen po ba? Amen. Yung mga taong nagtatapat kasi alam nilang binibigyan ng Diyos lahat ng pangangailangan nila and their mindset is only on that, nasusubok yun. Dahil kapag dumating yung panahon na sinubok tayo ng Diyos at inalis yung mga bagay na meron sa atin, nakikita mo yung tao kung saan talaga siya nagtatapat. Baka nagtatapat lang siya kasi lagi siya pinagpapala ng Diyos. At kapag inalis yung mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay, hindi na siya magtatapat. Remember the story of Job? Amen? Lahat nasa kanya, lahat meron siya, wala na siyang hahanapin. Wala na siyang kailangan. Everything was provided. Amen? Yung kanyang family, yung kanyang friend, financial, everything nasa kanya. Pag dumating ang araw, sabi ni Satan, kaya mo lang naman pinagpapala yung likod mong si Job kasi pinagpapala mo siya, kasi binibigay mo lahat ng mga bagay na meron siya. Subukan mong alisin ang mga bagay na yan, isusumpa ka niya. What a great challenge. Tama? Anong sabi ng Panginoon? Sige, I will allow you, gawin mo lahat ng gagawin mo sa Kanya. Huwag mo lang kikitilin ang Kanyang buhay. Amen po ba? So to make the long story short, ginawa ni Satan, inalis lahat sa Kanya. Pamilya, namatay lahat ng mga anak niya. Yung malaking bahay niya, giniba. Lahat ng pagmamayari niya, mga ariya, lahat mga nasunog. Lahat wala natira sa Kanya. At binigyan pa siya ng sugat, mula ulong at talampakan. Pero sabi niya mga kapatid, hubad akong dumating dito. Hubad din akong babalik. Ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? What a great man of God. It means si Job, hindi lang siya matapat dahil sa mga pagpapala. Si Job ay matapat dahil naintindihan niya ang tunay nagbibigay ng pagpapala ng Diyos. Eh sabi ko nga, darating ang araw, susubukin yung mga katapatan natin. Kung saan ba talaga tayo nagtatapat. Baka nagtatapat lang tayo kasi meron tayo lahat ng mga bagay. Nagtatapat lang tayo kasi binibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Mga kapatid, gusto maintindihan po natin, ang maging mindset natin, magtapat tayo kasi ang Panginoon mahal natin. Tama mga kapatid? Kita nyo, inalis lahat ng Diyos yung meron sa Kanya. Pero hindi niya kinwestiyon ng Diyos. Hindi siya nag-backslide, still, nagtapat siya sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 28 in verse 22. Proverbs chapter 28 in verse 22. Proverbs chapter 28 in verse 22. Ang sabi ng Bible dyan mga kapatid, he that hasted to be rich had an evil eye. Amen? Ang sabi dyan,
Ha? Malihat ang ito ng verse. Kung nasa ano? 22, 28. Mali yung sulat ko. Okay. But anyway, sabi po dyan mga kapatid, ang Panginoon ang siyang verse 20. Okay. Proverbs chapter 28, verse 20. Ang sabi ng Bible dyan, a faithful man shall abound with blessings. Amen? But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Amen mga kapatid? A faithful man shall abound with blessings. Yung matapat na tao ay mananagana ng mga pagpapala. Tama mga kapatid? Pag sinabi natin mananagana mga kapatid, ito yung minsan din natin sukat akalain kung paano pumilis ang Panginoon. Tama po ba? Ito yung sukat, di sukat akalain paano tayo nakakapag-survive. Bakit? Kasi matapat tayo sa Panginoon eh. Amen mga kapatid? Not only the income of faithfulness, mga kapatid. So number 2, magkikita natin sa tayo masusumpungan ng Diyos sa katapatan. Pangalawa, saan tayo dapat masumpungan ng Diyos, mga kapatid? Fruitfulness. Nagbubunga. Kaya sabi ko nga, meron ba sinabi ang Diyos sa kanila? Okay, binigyan ko kayo ng 5, paramihin nyo ha. Okay, bibigyan ng 2, gusto ko pagbalik ko, paramihin nyo ha. Wala pong mandato sa kanilang ganun. Basta sa kanya ang Diyos, ang amo nila, pinagkatiwalaan sila. O bigyan kitang 5, bigyan kitang 2, bigyan kitang 1. Yun lang ang sabi. Tama? Pero itong 2 ito, they realize na alam nila, baka pagbalik ng Panginoon, ayaw naman nilang, ito lang, pagbalik ng Panginoon, hindi ko gagamitin. Tama po ba mga kapatid? Kaya kahit hindi sila inutusan na gano'n ang gawin nila, nag-initiate sila na yung 5, paramihin niya. Na yung 2, nag-initiate siya na paramihin niya. Kaya nga nung dumating yung master nila, excited silang ibalita. Diba? Na yung 5, kahit hindi niyo po kinutusan paramihin ko, pinarami ko. Tama mga kapatid? Alam nyo, niligtas tayo ng Panginoon. Parang bang yung master ngayon ay yung Panginoon natin ng Jesucristo na umalis at nangako na babalik siya. Tama? Ngayon hindi natin alam kailan siya babalik, but He promised He will come back again. Pero tanong, sa kanyang pagbalik, anong ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Tama mga kapatid? Ikaw ba'y nagpapagamit sa Panginoon? Tama? I believe, sabi doon, binigyan sila ng talent according to their several ability. Amen? Alam niyo, ang Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay na pwede natin ipaglingkod sa Kanya. Amen? Marahil ang mga talento, meron tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos according to our several ability. Although maliit man yan, kakaunti man yan, o malaki yan, whatever, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos sa Kanyang pagbalik, yan ay manatiling ganyan lang. Ang gusto ng Diyos sa Kanyang pagbalik, yan po ay magbunga. Tama mga kapatid? Yan ay magbunga. Ang tanong ngayong umaga, tayo po ba'y nagbubunga sa Panginoon? Amen mga kapatid? Tayo po ba'y nagbubunga sa Panginoon? Pinapalago ba natin kung ano meron sa atin? Pinapalago ba natin yung mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin, lalo na yung buhay natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon? Tama? Alam niyo, nakakalungkot namang isipin, mga kapatid, na pagbalik ng Panginoon sa atin darating ang araw, makita ng Panginoon, iba yung nagbubunga sa atin. Tama? Yes, lumalago, nagbubunga ka sa trabaho, nagbubunga ka sa pag-aaral, nagbubunga ka sa mga personal mong mga bagay, pero hindi tayo nagbubunga sa spiritual na buhay. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya yun yung lagi natin tatandaan mga kapatid. Sa kanyang pagbalik, masumpungan tayong matapat. Sa kanyang pagbalik, masumpungan tayo nagbubunga. Tama? Huwag kang manatili lang dyan. Tama? Huwag ka lang maghihintay ng Panginoon ay babalik at nakuupo ka lang dyan.
Huwag ka manatiling nakaupo at babalik ang Panginoon at wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lang tayo niligtas ng Diyos para umupo. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos para pumunta sa langit. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos para may buhay na walang hanggan. Niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod tayo sa Kanya. Tama mga kulit? Nakalo ko lang minsan, mga kulit, paano tayo magbubunga sa Panginoon? Amen mga kulit? Na minsan, sabi nga, pagsisimba pa lang, kinakatamaran mo na. Ha? Tama? Ano tayo pagpapalaya ng Diyos? Pagsamba pa lang sa Panginoon, pinapabayaan na natin. Pagpunta pa lang sa church, hindi na mahalaga sa atin. Amen mga kapatid? Gawa pa lang sa Panginoon, hindi na mahalaga sa atin. Paano tayo magbubunga? Kasi nakakaroon sa ibang bagay, we're so faithful, we're so active, and we have a lot of time, pero pagdating sa mga bagay ng Diyos, wala tayong panahon. Amen po mga kapatid? Pagdating sa mga bagay ng Diyos, sawa na tayo. Pagdating sa mga bagay ng Diyos, para bang wala na tayong interest, wala na tayong kagana-gana. Ano tayo magbubunga sa Panginoon? Amen mga kapatid? Kaya sabi nung isa, Panginoon, isa na lang. Ano sabi niya? Mga kapatid, kailangan mo niya. Tama? Naniniwala ko, wala tayo binigyan ng pwedeng ipaglingkod natin sa Panginoon. Tama? Ipagamit natin sa Panginoon. Not only fruitfulness, but also lastly, sa tayo masumpungan ng Diyos na matapat. Okay? Fearfulness. Sabi, sana sa pagbabalik ng Panginoon, masumpungan tayo, may takot pa din tayo sa Kanya. Tama? Kasi ang tao ngayon nabubuhay sa maraming takot at hindi na sa takot sa Panginoon. Amen mga kapatid? Tama po ba? Fruitfulness and fearfulness. Magkaroon tayo ng takot. Kaya sabi ng Bible dito sa verse, yung isa, di ba? Ano ba yun? Verse 25. Ano sabi? And I was afraid. Tama? And went and hid thy talent in the earth. Isa, yan ang problema ng maraming tao, natatakot sa buhay. Kasi ito yung isa na lang yung pinagkatiwala sa kanya, takot pa siya, natatakot siya, ang ginawa niya, tinago niya. Amen mga kapatid? Mga kapatid, huwag tayong matakot pagdating sa Panginoon. Tama mo ba? Amen. Ibig ko sabihin, itong fearfulness na to na sinasabi, ito yung tayo, habang hindi pa bumabalik ang Diyos, mabuhay tayong magkaroon ng takot sa Kanya. Ito yung reverence fear, na tayo ayaw nating, mga kapatid, takot tayong magkasala, takot tayong hindi maglingkod, takot tayong magkamali, takot tayong hindi mamuhay sa Kanyang kalooban, takot tayong sumuway. Dito yung mga takot, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen? Problema ngayon, habang ang mga tao naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, hindi na natatakot sa Panginoon. Mas takot mawala ng trabaho kaysa magsimba. Mas takot mawala ng pera kaysa magsimba. Mas takot, mga kapatid, sa asawa kaysa magsimba. Ha? Tama? Amen mga kapatid? Mga estudyante, mas takot bumagsak kaysa mag-involve sa church. Tama mga kapatid? Dahil marami akong ginagawa sa school. Marami kami ginagawa sa project, marami kang ginagawa pagdating sa school. Well, matutunan nyo magkaroon panahon sa Diyos. Mas takot tayo sa teacher kaysa sa Diyos. Tama mga kapatid? Paano kung bumalik ang Panginoon, masumpungan kayo, takot ka sa teacher kaysa sa Kanya? Tama? Tatandaan ninyo, walang iba nagligtas sa inyo ang Panginoon. Hindi yung boss nyo, hindi yung teacher nyo, hindi yung kaibigan nyo. Tama? Kaysa Panginoon tayo mas magkaroon ng malaking takot sa Kanya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabi doon, fearfulness. Amen? Ito yung takot na habang naghihintay tayo, ayaw natin magkasala sa Panginoon. Amen? Habang nagtatapat tayo, habang nagbubunga tayo, nandun yung malaking takot natin sa Panginoon na sa Kanyang pagbalik, siya yung pinatatakutan natin. Ano sabi ng Bible in Ecclesiastes chapter 12? Paulit. Ecclesiastes chapter 12.
Okay, verse 13. Look at what Solomon says. Ang nagsabi dito si Haring Solomon. Who was Solomon? Ha? A smart person. Pinakamatalino. Pinakamayaman. Lahat meron sa kanya. Amen? Ilan yung asawa? 300. Ha? Ilan yung kabit? 700. Diba? Lahat natikman niya lahat ng kasalanan. Lahat natikman niya lahat ng layaw. Lahat ng uri ng alak. Lahat ng uri ng pera, kayamanan, ginto, babae. Lahat natikman niya lahat. Pero sabi niya lahat ng mga bagay na yun sa silong ng langit, walang kabuluhan pa. Amen mga kapatid? Kaya sabi niya mga kapatid, as he conclude the book of Ecclesiastes, ganito niya kinunclude yung kanyang sulat. In verse 13, sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Pakinggan natin, sabi niya. Sabi niya, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. This is what King Solomon realized sa kanyang pong buhay. In spite, mga kapatid, naranasan niya lahat ng mga bagay na meron siya. Pero sabi niya, still, pinaka-importante sa lahat, magkaroon ng takot sa Diyos at sumunod sa Kanya. In verse 14, sabi niya, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amen? This morning, I just want to ask everyone, tayo po ba'y may takot pa sa Diyos? Amen? Tayo po ba'y may takot pa sa Diyos? Kung tayo ay may takot sa Diyos, huwag natin ipagpapalit ang mga bagay ng Diyos. Huwag natin ipagpapalit ang Diyos sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Amen? Piliin pa rin natin mas matimbang ang Diyos sa mga bagay ng mundo. Piliin pa rin natin mas matimbang ang bagay ng Diyos kaysa mga bagay ng paaralan. Piliin pa rin natin mas matimbang ang Diyos sa mga bagay sa trabaho. Kasi po, ang Diyos sa Kanya tayo haharap. Amen. Amen mga kapatid? Gusto ko maintindihan natin, ginagamit lang ng Diyos sa mga bagay-bagay na yan, yung trabaho mo to provide your need, yung pag-aaral mo para makapagtrabaho, makapag-aral ka ng mabuti, ginagamit lang ng Diyos sa mga yan. Pero ang Diyos ang pinaka dapat mataas dyan. Amen mga kapatid? As I said, what if one day, the Lord will close every opportunity. Diba? Paano ang Diyos inalis ka sa trabaho mo? Paano ang Diyos inalis ka sa eskwela mo? Anong gagawin mo? Eh, di ba balik sa Diyos? Gusto mo bang gawin ng Diyos sa buhay natin para lang bumalik tayo sa Kanya? Eh, kung pwede naman, habang may trabaho, nag-aaral o ginagawa, hindi pa rin tayo sa Kanya. Tama mga kapatid? Hindi nagbibiro ang Diyos when it comes to faithfulness kasi talagang gusto ng Diyos, magtapat tayo sa Kanya. Tama? Dahil ang Diyos, tatandaan natin, hindi tayo pinigil ng Panginoon. Hindi tapat ang Diyos sa'yo kasi tapat ka. Tatandaan mo yan. Dahil ang Diyos, kahit hindi ka tapat, tapat pa rin siya sa buhay mo. Tama po ba? So, habang tayo ay nag-iintay sa Kanyang pagbabalik, unang bagay na gustong ipakita ng Diyos sa atin, about faithfulness. The importance of faithfulness. Mahalaga po ang katapatan. Tama? Mahalaga ang katapatan. The investment of faithfulness. Tama ba po rin? Especially we parents, let us faithful to God. Let us be faithful to God. No matter what happens, be faithful to the Lord. Because it will be our investment sa mga anak natin. Tama mga kapatid? As I said, sino magtuturo sa kanilang magandang asal? Sino magtuturo sa kanilang mahalagang church? Sino magtuturo sa kanilang mahalagang Panginoon? Mga kamag-anak ba natin ng believer? Mga kamag-anak ba natin hindi naman nagsisimba? Mga kapatid natin o mga mahal natin sa buhay hindi naman nagtuturo ng mga bagay ng Panginoon?
Sa kanila ba natin pagkakatiwala kinabukasan ng ating mga anak? Amen mga kapatid? Baka huwag naman sana, baka darating ang araw mga anak natin maging problema ng lipunan, maging adik, maging lasinggero, maging sigolero, bungangero, tismosa, lahat. Sa kanila ba natin pagkakatiwala? Amen mga kapatid? Abay ako, hindi ko pagkakatiwala ang mga anak ko, alam ko masisira ang buhay nila. Kaya hanggat tayo buhay, tuturuan natin sila pagdating sa Panginoon. Amen mga kapatid? Because that will be our investment of faithfulness. Not only that, but also the income of faithfulness. Yes, it's true according to the Word of God. When you be faithful, then the Lord will bless you. Amen mga kapatid? Pero huwag lang natin ilagay sa isip natin, kaya lang tayo nagtatapat kasi doon sa mga pagpapala. Tama? Yun ay sekundara lang yun. Kaya tayo nagtatapat kasi mahal natin ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Tama? Mas mahalaga ang blesser than the blessing. Number 2, paano tayo masumpungan ng Diyos? Fruitfulness. Dapat magbubunga tayo. Ilan ba ang kapatid? Kung paano ka pinupromote ng mundo ito, sana nag-involve ka sa Diyos. Tama ba ang kapatid? Nakakalungkot naman sa eskwela, ang tatas ng grado natin, ang tatas ng degree natin, first honor, top notcher, o statcher man yan, o ano ba mga honor yan. Pagdating sa Panginoon, tama mga kapatid? O, sa trabaho ganun din, o manager, ang pinupromote manager, ano ba, lahat na. Ako jer lang, pero walang money. Pero pagdating sa church, bagsak. Pagdating naman ng Panginoon, hindi niya hinahanapin kung gaano kataas ang pinag-aralan mo. Pagdating naman sa langit, tatanungin, gaano kataas ang posisyon mo sa trabaho. Tama mga kapatid? Because pagdating sa langit, hindi tayo manager na tatawagin ng Panginoon. Servant. Tama? Well done, thou good, faithful manager. Ako nga, hindi ako tatawagin pastor doon. Dito lang ako pastor. Well done, thou good and faithful pastor. Dito lang yun. Sa langit, lahat tayo, servant ang tatawag ng Panginoon. Amen mga kapatid? So anuman ang mga posisyon natin dito sa mundo, sana nagbubungan din tayo pagdating sa spiritual na bagay. Tama mga kapatid? Ang galing-galing natin sa ibang bagay, hindi tayo magaling sa Diyos. Tama po ha? And then not only fruitfulness but also fearfulness. Ano sabi po ni Solomon? Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano sabi? Fear God and keep His commandments. Amen? Na sa lahat ng bagay dito sa mundo habang nabubuhay tayo, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Ito yung takot na ayaw natin siyang masaktan. Ito yung takot na ayaw natin siyang malabag. Kaya susundin natin ang gusto ng Panginoon sa buhay ko natin. At tanong this morning, katulad po ng mga servant na ito, umalis yung master nila. And then dumating ang master, hinanapan sila. Now, ang Panginoon wala po, nasa langit. Tama? Pero pinangako niya, ano sabi niya? I will come again. Kailan siya babalik? Sunod na buwan? Mamaya, bukas, hindi natin alam. Sinabi lang niya, babalik ako. Sana sa kanyang pagbalik, masumpungan tayo matapat. Amen? Nakakalungkot baka pagbalik niya, masumpungan ko, wala na sa Diyos. Sa kanyang pagbalik, masumpungan ka, hindi ka naglilinggo. Sa kanyang pagbalik, masumpungan ka, hindi ka nag-i-involve. Mas masumpungan ka, mas nag-i-involve ka pa sa mga ibang bagay. Nakakalungkot. Sabi niya, well done, thou good and faithful servant. Yung isa, thou wicked and slothful servant. Tanong ng umaga, saan tayo sa dalawa kapag bumalik ang Panginoon? A faithful servant or a slothful servant? Dahil kung lahat ay tumayo, at tayo manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat po kay umaga. Salamat po sa itong paalala sa amin, sa salita po. Dalangin ko po, Panginoon, na naunawaan po namin, katulad po naman servant, na pinagkatiwalaan ninyo
at kayo po ay umalis. At sa inyo pong pagbalik, yung 5, naging 5, naging 10. Yung 2, nadagdagan ng 2, naging 4. At yung isa, itinago niya at hindi na ginamit. Panginoon, sa aming napag-aralan, pinakita niyo sa amin kung paano kami dapat masumpungan ninyo maging matapat. Kumusta po ang ating katapatan ngayong umaga sa Panginoon ngayong umaga nito? Ang ating mga ulo, nakatungo, mga mata nakatigil. Marahil ang Diyos ay nag-usap sa atin. Kita natin ang importance of faithfulness. Mahalaga po ang katapatan natin. Sana ang katapatan natin di nasusubok sa sitwasyon ng buhay natin na meron tayo. Na hindi tayo nagtatapat kasi okay tayo ngayon. Hindi ka magtatapat kasi sagana ka ngayon. Hindi ka magtatapat kasi parang tingin mo wala kang problema ngayon. At pag may problema na, pag wala ka ng mga bagay-bagay, hindi ka na magtatapat sa Panginoon. Sana po, let us give a consistent faithfulness ang Panginoon sa buhay natin. Mahalaga po ang katapatan. Not only the importance but also the investment. Bakit ka nagtatapat? Sana hindi lang po para sa iyo. But you are, pinipilit mo maging matapat sapagkat naunawaan mo. Pero pala ko mga anak, at ayaw ko silang hindi maging matapat. Ayaw ko sila darating araw pag nawala ko, pagkakatiwala ko sila sa mga marahil kamag-anak ko, mahal ko sa buhay na alam ko hindi naman nagsisimba. Na alam ko hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Na alam ko sira ang buhay. Na alam ko na wala silang takot sa Panginoon. Eh sana kung buhay ka pa, yan ang isang investment mo, magtapat ka para sa kanila. Turuan natin sila maging matapat. Para ano man ang mangyari, magtapat pa rin sila sa Panginoon. Kung ang panalangin mo, pwede ka lumabis sa unahan, manalangin sa Diyos, Lord, I want to be faithful. I want to be faithful. Come on. Yan ba yung prayer mo? Nakakalungkot isipin. Marami na hindi nagtatapat. But help us, Lord, to be faithful. Help us, Lord, to be faithful. The income of faithfulness, totoo po, pag ikaw ay nagtapat, ay pagpapala. Hindi pwede wala. Pinangako ng Diyos yan. Pag nagtapat ka, pagpapalain kita. Pero the more na pinagpapala ka ng Diyos, the more na lalong naiintindihan na yung pagpapala na yun, ay hindi dahilan para magtapat ka. Kung hindi nagtatapat ka kasi mahal mo ang nagbibigay ng pagpapala. At yun ang Panginoon. Not only faithfulness, but also fruitfulness. Kumusta po ang buhay Kristiyano mo ngayon? Ikaw ba'y nagbubunga? Ikaw ba'y lumalago? Katulad ng 2, yung 5, pinalago niya, yung 2, pinalago niya, nagbunga. Alam niyo, ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, palaguin po ninyo. Marahil sa pagkanta, palaguin mo. Marahil sa music, palaguin mo. Marahil sa mga bagay-bagay, marahil sa resources, palaguin mo. Marahil sa trabaho, palaguin mo. Alam niyo, gusto ng Diyos palaguin ng mga bagay na meron kayo, hindi para lalo maging mapagmalaki, hindi para lalo lumayo sa Kanya, kundi para lalo kayong gamitin ng Diyos sa Kanyang gawain. Kaya ka nga binigyan ng magandang trabaho para gamitin ng Diyos. Binigyan ka ng magandang boses para umawit sa Panginoon. Binigyan ka ng talento sa music para ipagamit sa Diyos. Lahat ng mga bagay na yan, magbunga. Magbunga. Not only that, but also fearfulness. May takot pa ba tayo sa Panginoon? Baka naghihintay tayo ngayon sa Diyos, wala na tayong takot sa Kanya. Para bang tayo lang nasusunod sa gusto natin. Pero tayong takot sa Panginoon. Kapagkat ang Panginoon, nakikita niya ang puso natin. Ang gusto ng Diyos, magtapat ka. Magtapat ka, hindi para lang good for 1 month, good for 2 months, a year, a decade. Ang sabi ng Bible, may the Lord find us faithful. Hanggang dumating ang kamatayan sa buhay natin. O dumating ang Panginoon Jesucristo, masumpungan tayo matapat. Matapat. Are you faithful?
At sa kanyang pagbalik, ang sabi niya dun sa 5:2, thou good and faithful servant. Ang sabi niya dun sa isa, thou wicked and slothful servant. Which of the two ang marinig kaya natin sa Panginoon sa kanyang pagbalik? Ang faithful servant or slothful servant? Panginoon, salamat po sa salita ninyong napakinggan namin. Salamat po sa paalala. And we pray na ito, Panginoon, ay maging reminders, paalala sa amin. Nagturuan niya kami maging matapat. Isa lang po namin, Panginoon, marami na po hindi nagtatapat. Marami nang ayaw ng magtapat. Marami nang gusto ng huminto. Pero Panginoon, salamat po sa mga anak ninyong still narito, nagtatapat. No matter what happened, Panginoon, they are still faithful to you. Lord, I pray, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po sila. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. You may not take your seat. Amen.